Lahat ng ready na sa word, magsabing amen. So, Kaizen. Kaizen is the Japanese word for continuous improvement. Everybody say Kaizen. Itong Kaizen na to ay nakabaon sa isip, sa pagkatao ng lahat ng mga Hapon. Kaya sila, yun ang buhay nila, continuous improvement. Ang ibang salita nila, improving the improved. So, always become an improved version of yourself. Amen? Do not compete with others, just compete with yourself. Huwag ka magigipagkompetensya na sa improvement sa ibang tao. Mali yun. Dapat, makipag-compete ka lang sa sarili mo. Kukompete mo yung sarili mo. Nag-improve ka last year, improve mo pa yung sarili mo this year. Sino po dito mag-i-improve ng kanyang sarili this year? Magsabing amen. At ang pinakamalaga po na dapat nating improve sa sarili natin ay ang ating spiritual life. Amen? Dapat po, ito po ang ating unang mensahe dito sa Seriously Improving Yourself this year. Kaso, kinonect ko lang sa mga messages natin, mga events natin. Kaya inuna ko yung relationship, tapos health, and then financial. But, kailangan po ang spiritual goal, na magkaroon tayo ng goal this year na mag-improve tayo spiritually. Lahat o na mag-improve spiritually, magsabing amen. Spiritual goals for spiritual improvements. Ang sabi po ng 3 John 1:2, Amplified, 3 John 1:2, Beloved, I pray that in every way you may succeed and prosper and be in good health physically, just as I know your soul prospers spiritually. So, gusto ng Panginoon, physically mag-improve tayo, mag-prosper tayo, pati yung ating soul o spiritual, mag-prosper din, mag-improve, which is more important. Kasi ang spiritual ay eternal. May eternal value. Sabi ng NLT, New Living Translation, Dear friend, I hope all is well with you and that you are as healthy in body as you are strong in spirit. Everybody say strong in spirit. So, strong yung ating spirit. Strong yung ating spiritual life. So, matanong ko po kayo sa umagang ito, strong po ba ang inyong spirit? Strong po ba ang inyong spiritual life? Sa year na to? Sa araw na to? So, it's your responsibility na maging strong ang inyong spirit, ang inyong spiritual life. Command po ito ng Panginoon sa Ephesians chapter 6, verse 10. Basahin natin. 1, 2, 3, go, read. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Be strong. Imperative po yan eh. Be strong in the Lord. Be strong in your relationship with God. Be strong in your spiritual life. Be strong in His mighty power. Kailangan po maintindihan natin ito at hindi ko kailangan yung demonyo makita ninyo kung anong work niya sa buhay ninyo kasi bakit tayong lahat gusto natin na magkaroon ng healthy body, strong body. Lahat ng gusto magkaroon ng healthy body, strong body, magsabing amen. Sino po dito ayaw nyo na weak ang inyong katawan, magsabing amen. Di ba pagka weak ang ating katawan, nararamdaman natin, gagawa na tayo ng action. Siguro kaya weak, hindi kumain, kakain. Weak, siguro hindi natulog, matutulog. Weak, hindi nag-exercise, mag-exercise. So weak, baka may sakit, magpapagamot. So may action eh. Pero tayo, ano po kaya ang action natin na kapag tayo ay nagiging weak sa ating spiritual life? Hindi po pwede na kapag tayo po ay weak sa ating spiritual life ay walang action. Kailangan mag-action tayo, kailangan may gagawin tayo, kailangan po mapalakas natin ulit ang ating spiritual life. Why? Pagka hindi ko natin napalakas ang ating spiritual life, we will be destroyed by Satan. Pagka tayo po'y mahina, doon po pumapasok ang lahat ng schemes ng demonyo to steal, kill, and destroy. Kaya kapatid, be strong in the Lord. I really would like you to be stronger this year sa inyong spiritual life. Sino magiging stronger this year? Magsabing amen. Kung kayo'y weak, please be strong. Kung kayo'y strong, be stronger this year. 3 things I would like to share with you sa inyong
Kaizen sa inyong spiritual life. Number 1, develop a stronger faith to overcome all demonic oppressions and to see God's greater miraculous works. Marami pong pakinabang ang malakas ang pananampalataya. Dalawa pong major na pakinabang. When you have stronger faith, you overcome. Nagtatagumpay tayo sa lahat ng mga demonic oppressions, gawa ng demonyo. At sa stronger faith din, nagkakaroon tayo ng karanasan o we see greater miraculous works of God. Sino po dito ang gustong maging victorious sa lahat ng gawa ng demonyo? Magsabing amen. Sino po dito ang gustong makakita ng greater miracles ng God? Magsabing amen. So develop a greater faith or stronger faith this year. Ephesians chapter 6, verse 16. Sabi na salita ng Panginoon, basa, in all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. So sabi dito sa salita ng Diyos, all the flaming darts of the evil one. Kasi yung buong chapter 6, lalo na yung verse 10, spiritual warfare passage yan eh. So ibig sabihin, pinapakita dito yung reality ng ating spiritual battle, reality na may satanas, may demonyo, may mga demonyo na may ginagawa para tayo ipabagsakin. At dito sinabi niya, we can only extinguish means maglaho o masira lahat ng mga flaming darts, nag-aapoy na mga dart. Lahat na nakakalam ng dart, magsabing amen. Oh, alam niyo ba na tayo ay champion sa dart sa Philippines? In the whole world. Yung darts, di ba, yung merong bilog, tapos may mga number, may points, tapos tumitira ng ganon darts. Lahat ng alaman darts, magsabing amen. So, gano'n ng demonyo, tinitira ka niya. Flaming. May mga flaming darts siya sa'yo. And normally, ang mga flaming darts niya doon sa iyong isip. The greatest battle is in your mind. So, doon siya nagda-dart ng mga deceptions, ng mga lies. At ngayon nga, ang pinakamatindi yung social media. Nako, sobra, umuulan. Umuulan ng darts. Pagka nanood ka ng social media, umuulan ng mga darts na inaatake yung ating kaisipan. So, paano mo ma-extinguish yan? Ma-extinguish mo lang ang lahat ng mga deceptions and lies and all other schemes and machinations of the devil through the shield of faith. Shield. Everybody say shield. Yung shield, kalasag, alam niyo yun, no? Yung shield, yung parang yung shield ni Captain America, no? Alam niyo yun? Pangsangga, di ba? Pangsangga. Para hindi magtuloy-tuloy sa'yo at maatake ka. So, kung ang yung shield, may mga shield na matibay at merong shield na mahina. O yung shield mo, made in China mo, lulublaret ang flaming arrows. Kung ang shield ng faith mo, yung shield mo ay mahina, plastic lang, o kung ano-ano lang, hindi siya talaga metal, hindi siya malakas na pang shield, papasok din. So, ganyan ang metaphor. Yan ang metaphor ng ating buhay ngayon. Lalong-lalo na because nga on social media, napakadaming flaming darts. Sa ibang translation, flaming arrows. Mga palaso. Ang dami. By the tens, hundreds. Pagka nagbukas ka ng social media. For Satan to steal, kill, and destroy your life. So, kailangan palakasin nyo po yung shield of faith ninyo. Sino po magpapalakas ng kanyang shield of faith? Magsabing amen. So, yung shield of faith natin lalakas kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, ng Word of God. Romans chapter 10, verse 17, the Word of God says, Romans 10:17, so faith comes from hearing, and hearing through the Word of Christ. Hearing through the Word of God. No? Alam niyo po kasi noon, kaya sinabing hearing, kasi nga, wala pang maraming nakasulat nun. Nakikinig lang sa mga apostol. Nakikinig lang sa mga propeta. So, kailangan nakikinig ho tayo ng salita ng Diyos. Nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Para yung ating faith lumakas ng lumakas. Kaya, kapatid ko, hindi pwedeng hindi ka nagbabasa, hindi ka nagde-devotion, hindi ka nakikinig ng Word of God every day. Isang araw lang kahit gaano ka kalakas na wala kang Word of God, magiging mahina ka. Inalintulad nga ito sa pagkain. Isang araw, hindi ka kakain, manghihina ka.
Amen. Sino po dito na naranasan ng hindi kumain ng isang araw? Oh, siguro nag-fasting kayo, kaya talagang wala lang makain. Pero di ba yun ang effect? Manghihina ka. Ganun din. Kahit gaano ka kalakas, gaano ka healthy, kahit gaano katindi ang mga muscles mo, pagka hindi ka kumain ng isang araw, manghihina ka. Ganun din sa buhay spiritual. Pagka hindi ka kumain kahit isang araw lang ng Word of God, manghihina ka. Kaya hindi ka pwedeng hindi nagde-devotion. Pakitanong ang katabi mo, nagde-devotion ka ba, kapatid? No offense. Ganong ka-importante yan. So, sa panahon ngayon, we need to listen. Alam niyo ang kagandahan ngayon ng social media? Although marami siyang negative at marami siyang negative effects, maraming mali, pero ang isa sa maganda naman, pagka ikaw ay nag-YouTube, mapipili mo kung anong makapagpapalakas. Pakinggan mo yung mga faith-building messages ng mga anointed men of God. Rick Warren, Jentezen St. Franklin, di ba? Oo, si Miles Monroe, kahit patay na, ang gaganda, mga faith-building. Responsibility mo yan. Kapag pa kayo'y mahina, sasabihin nyo sa kapatid nyo, sa nanay, Nay, ikain mo naman ako para lumakas ako. O kaya subuan mo naman ako. Hindi. You take responsibility. So, kailangan maintindihan mo na, kapatid, na responsibilidad mo talaga na maging strong in the Lord. Magkaroon ng stronger faith. Amen? Pagka dumarating po ang pagsubok, at hindi naman mawawala ang mga pagsubok. Kapag ka meron kang strong faith at stronger faith, iba yung mindset mo sa pagsubok. Ang mindset mo sa pagsubok sa pera, pagsubok sa kalusugan, o iba-ibang mga pagsubok, ang mindset ng isang may strong faith, ito, lalong magpapalakas sa akin. Kasi yung ibang mindset, nanghihina ako dahil sa pagsubok. Mali Pakaintindihan niya po ini, buri kayong lumub kayong puso ini. Kasi makaninila rin da kala Christian. Bakit mahina ang pananampalataya mo? Kasi ang daming pagsubok, nakakapanghina. Nako kapatid, may problema sa mindset mo. Ang una mong kailangan baguhin yung mindset. Ang pagsubok, kaya inaalaw ng Panginoon o kaya sinetap ka nga ng Panginoon sa pagsubok na yan para palakasin ka, hindi pahinain. Lahat to na nagbabago ng mindset, magsabing amen. So kapag kaganyan ang mindset mo sa pagsubok, nako, hindi ka negative, hindi ka magmumukmuk, hindi ka magagalit pagka may pagsubok. Kundi mayroon ka pangang kagalakan. Kaya tama yung sabi na salita ng Panginoon na consider it pure joy when you face all various trials. Sabi doon. Amen? Doon nga makikita. Sa pagsubok, kaya may pagsubok ka na ikaw ay malakas. Tingnan nyo yung buhay natin, yung buhay natin. Mula nung nag-aral tayo, kinder, ako hindi ako nag-kinder, grade 1. Saling pusa, tas pumasa. Grade 1, grade 2, grade 3. Ano yung common na mararanasan nyo pagka nag-aaral kayo? Tuturuan kayo, tapos ano? Parang hindi nyo alam. Ma'am, anong gagawin? Test! Pagsubok! Susubukin kung natuto ka! Amen? Mukhang hindi kayo nag-test. Siyempre, mag-nervous ka. And sometimes you don't like the feeling. Pero that's the rule of life. And that's the law of life. Kailangan mong harapin yung pagsubok kung hindi ka magi-grade 2. Ganyan din sa spiritual life. Hindi tataas ang level ng yung spiritual life kung hindi ka masusubok. Kaya kailangan magbago yung pananaw natin sa pagsubok. Muna. Exam mo, 1 plus 1. 1 plus 1. 1 plus 1. 1, 2. Wow. Putang kahit double digit. Kahit triple digits, right? Pasakit ng pasakit. Pero, pag semi-papasar ka, happy ka o malungkot ka? Happy. Di ba? Kahit turwanan da na king minus, king naning minus kasi, subtraction. Wow. 1 minus 1 equals 0. Tangkay. Pagkatapos, tuturuan ka ng subtraction and then multiplication. Nako. Kaya ipa-memorize sa inyo yung multiplication table. Sino pong memorize ang multiplication table dito? Walang hindi nakaka-memorize niyan. Kung hindi mo memorize ang multiplication table, yari ka. Di ba? Tapos, division. Wow. Hanggang doon na lang ba? Naku, pagdating ng college, ayan na.
Ay, high school. Algebra. Grabe, nung first time ako mag-algebra. Tapos, chemistry, trigonometry. Wow, physics. Nagko-complain ka ba? Nagko-complain. Ang hirap! Pero okay lang, aaralin mo, ipapasa mo. Kasi nasa isip mo, kung hindi mo mapapasa tong trigonometry na to, hindi ka ka-college. Hindi mo alam yung mga cosine, sine. Pagkatapos ng college, alam nyo, isa sa mga kinatakutan ko, hindi ko naman kinatakutan, pinagandaan, calculus. Hindi ako magiging engineer pagka hindi ako marunong ng calculus. Kung hindi ka susubukin na mabigat, hindi ka magiging mabigat na Kristiyano. Kung hindi ka susubukin mabigat, hindi ka magiging matured Christian. Kaya don't resent big trials. Big trials makes you faith bigger. Lahat to nanindigan ang sinasabi ko, magsabing amen. Nasa perspective lang. Physical realm, spiritual realm, makikita po ninyo. Sino po this year, magkakaroon ng bigger faith, magsabing amen. Yung iba kasi, pinagchismisan lang na hindi maganda yung damit niya, nag-backslide na. Pinagchismisan na hindi bagay yung kanyang buhok. Na ano nga yung pakialaman na kanyang church? Buhok mo! Kailangan lahat to tayo matibay sa chismis. Alam niyo bakit? Tanong niya bakit? Mga Pilipino, chismoso, chismosa. Pinagpe-pray ko nga dito sa church, mawala eh. Pero bakit meron pa rin? Sabihin mo sa kata mo, kapatid, alisin ang chismis. Baka hindi niyo po alam, gossiping is a sin. Gossiping is a sin. Amen? O, doon mo malalaman kung matatag ka. Yung pagka pinagchismisan ka ng lahat, nandiyan ka pa rin, naglilingkod kay Lord. Amen? Kaya dito sa church, alam niyo, dami akong kinabibiliban dito. After ng dinaanan nila, believe talaga ako. Nandyan pa rin sila kay Lord. Amen. Pero may sabihin ako sa inyo. May sabihin po ako sa inyo. Pakinggan niyo mabuti. Lahat to nakikinig mo sabihin, amen. Kilala ka ng demonyo at alam niya kung ano magpapatomba sa'yo. Sabihin mo sa kata mo, umanda ka na, magpalakas ka. Walang Kristiyanong hindi pa natukso at natomba. Pero may sabihin ako sa inyo, kahit matomba ka, tayo ka ulit. Yung mayroong pananampalataya, tatayo ulit. Kahit ilang beses matomba. So mga kapatid, this year, lahat tayo mananagumpay sa mga labanang spiritual. At makakakita tayo ng maraming himala. Amen? Sabi ni Jesus, Matthew 21:22, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Bago mag-receive, may believe muna. Yung kasing iba, gusto receive lang eh. Ang prayer pa naman Lord, pasensya ka na, nagdududa ako eh. Lord, pasensya ka na. Hindi ako naniniwala eh. Ay nako, kung nagdududa ka, huwag ka nang umasa. Sabihin mo sa mo, huwag ka nang umasa kung nagdududa ka. Huwag ka nang umasa. The first thing that you have to overcome is doubt. And you can overcome that by knowing who your God is. Ang Diyos natin matapat. Ang Diyos natin makapangyarihan. Ang Diyos natin sumasagot ng panalangin. Ang Diyos natin tumutulong. That's the beginning eh. Yung faith mo kay God. There is one thing na kailangang stronger. Ang faith mo. Yung faith mo kay God kung sino siya sa buhay mo. God never fails. God is faithful. Even when we are not faithful. Amen? Kaya kailangan po ang unang maayos po yung faith natin kay God. Yung theology natin kay God. Sabi ng Panginoon sa Matthew 17:20, He replied, because you have so little faith, I tell you the truth. If you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will come. Nothing will be impossible for you. Alam nyo, in our great destiny in Christ, there are mountains to climb. Marami pong mga bundok ang maharap nyo. Maraming mga obstacles. Bundok simply means obstacle. Hadlang. Pero pagka mayroong bundok at obstacle, sasabihin nyo, move in Jesus' name. Practice, sabihin natin lahat, move in Jesus' name. Amen? Ito naman, kapag hindi siya nag-move, ang ibig sabihin, ang gusto ng Lord, akyatin mo.
at malampasan mo. Amen? Yung bundok na yan. Pwede namang akyatin eh. Amen? Nothing will be impossible for you. Wow. Sabihin mo sa mo, nothing will be impossible for you. If you believe, nothing will be impossible for you. Why? You believe in God. You believe in Christ. Kaya sa year na to, if you will have stronger faith, you will see greater miracles. More miracles in your life. Sino pong excited this year for more miracles? Magsabing amen. You can accomplish greater things for God. Yung pong problema po ng iba, kaya hindi po sila nakakapag-serve. Weak faith. May problema sa pananampalataya. Please, fix your faith. Have a stronger faith. You can obey God. You can serve God. Number 2. Let me go to number 2. In our goal this year, kailangan magkaroon tayo ng stronger love for God. Sabihin natin lang, stronger love for God. Alam na natin, mahal tayo ng Diyos. Pero mahal ba natin ang Diyos? Mas matindi ba ang pag-ibig natin sa Diyos? Kapag tayo po matinding magmahal kay God, hindi tayo magiging lukewarm. At hindi tayo magbabackslide. Salamat po, nandito pa po kayo. Hindi po kayo nag-backslide. Kasi yung mga backslider, wala na sa church. Ito yung gusto kong masabihin sa inyo. Lahat na nakikinig, sabing amen. More than half of every Christian church are lukewarm. Lukewarm. Hindi ganun matinding magmahal kay Lord. Kaya ang prayer ko po this year, wala pong lukewarm sa atin. Sabi yun ng Matthew chapter 22, ang pinaka-importanting utos, mahalin ang Diyos. Ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong kaisipan. One of them, an expert in the law, tested him with this question, Teacher, which is the greatest commandment in the law. Verse 36 says, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment. Utos po ito. Ito ang pinaka-importanting utos na kailangan po sinusunod natin. Love is not just a feeling. Love is obedience. Amen? Kasi yung iba, maraming mga Christians, pagka sinabing love, akala nila feelings. Nafe-feel mo ba? Love mo ba si God? No. It is not only feelings. It is a command to be obeyed. Yes, Lord, I will love you with all my heart, soul, mind, and strength. Pagkamahal mo ang Panginoon ng iyong buong puso, lakas, kaluluwa, isipan, hindi ka magiging lukewarm. Hindi ka mababackslide. Amen? Sabi na salita ng Panginoon sa Revelation 3:14-15. To the angel of the church in Laodicea write, Laodicean church. Nako, itong church na to, lahat po sila lukewarm. These are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. Verse 15, please. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I'm about to spit you out of my mouth. You are lukewarm, sabi ni Jesus sa Laodicean church. And today, I really pray. It's only between you and the Lord. I love you all, no offense. The Lord knows who the lukewarm is. But if you are lukewarm, it's your responsibility na mawala ka sa pagka-lukewarm. That you will love God with all your heart, soul, mind, and strength. Sino po ditong ayaw maging lukewarm, magsabing amen? Nako, pagka lukewarm, now you see me, now you don't sa church. Pagka lukewarm, ang hirap mag-obey. Mag-devotion lang, hindi pa kaya. No offense, may sabihin ko sa inyo. No offense. Mahal ko po kayo. Wala na lang akong tititigan para hindi nyo sabihin na pinapersonal ko kayo. Kapag hindi ka nagde-devotion araw-araw, hindi mo talaga mahal si Jesus ng buong puso. Kasi kung mahal mo talaga si Jesus, simple lang ang mag-devotion. Amen? Maliit na bagay lang yun. Pakaisipin mo na lang, sobra kang wagas kang makapag-social media tapos hindi ka makapag-devotion. May sabihin ako sa inyo, wala na naman akong titingnan na, lalo na yung mga youth. Kasi yung mga youth, minsan na ano sila sa mata ko eh. Youth, mas mahal mo yung social media kaysa kay Jesus. Kasi mas matagal ka dyan. Pagka mas matagal ka dyan sa social media at wala kang time mag-devotion, mas mahal mo ang social media. True? True. So true. Amen? Alam nyo, kung anong pinagbababaran mo ng oras, yan ang mas mahal mo. Alam nyo ba yun? Kung saan ka mas matagal na oras, yan ang talagang importante sa'yo, yun ang talagang mahal mo. Yan ang passion mo. Kaya mga kapatid ko,
Mahalin natin ang Panginoon ng buong puso this year. Amen? Hebrews chapter 10, verse 39. But we do not belong to those who shrink back. Everybody say shrink back. And are destroyed. But to those who have faith and are saved. Shrink back. Yung umuurong. Para mas maintindihan ninyo, basahin natin ito sa GNT, Good News Translation. We are not people who turn back and are lost. Instead, we have faith and are saved. Hindi tayo nagta-turn back kay God. Sino po ditong hindi magta-turn back, hindi magba-backslide this year? Magsabing amen. Alam niyo po yung pagba-backslide din naman pinaplano. Hindi nangyari. Hindi ko pinaplano, pero minsan nangyayaring dahan-dahan. Lalo na pagka na-stumble ka. Kaya kailangan iwasan mo. Overcome mo nang may stumble. Sabihin mo sa kapatid mo, huwag kang may stumble sa akin. Alam nyo ba kapag ka na-stumble ka sa isang tao, yung Diyos na yun, ginagawa mo siyang mas makapangyarihan kesa sa Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag mo akong gawing Diyos. Ha? Yung iba, dami ho, na-stumble, wala na. Hindi na magpapatuloy sa spiritual life. Na-stumble lang sa pera, na-stumble lang sa chismis, na-stumble lang hindi nabigyan ng spaghetti, kape, hindi nakakamayan, stumble na, hindi nangitian ng pastor, masungit ang pastor sa church nyo. Nako mga kapatid, nasabihin ako, pakibalik mo nga si Sun Translation, kapatid, NIV. Sabi dito, I warn you, but we do not belong to those who shrink back and are destroyed. Alam mo ba ninyo, kapag nag-backslide tayo, madedestroy tayo ng diablo? Ito yung katotohanan yan. All backsliders have no protection of God. Yan ang katotohanan na nakasulat sa Biblia. Kapag ka ang isang Christian nag-backslide, wala ang pangako ng Diyos na mapoproteksyon ng Kanya. Kaya sobrang delikadong mag-backslide. Sobrang nakakatakot ang mag-backslide. Sabihin mo sa mo, nag-backslide ka na ba? Diba sunod-sunod na yon? Pagka nag-backslide ka, iinom ka na, magbibisyo ka na, masisira ka na, magsusugol ka na, magdadrugs pa. Lahat, masisira. Backsliding is so dangerous. It's so fearful to backslide. Ako, nung bagong Christian ako, isa yan sa mga motivation kung bakit ako hindi nagba-backslide. Akala nyo ba hindi ko rin gustong mag-backslide? Gusto ko rin, ha? Gusto ko rin mag-backslide. Kasi yung marami akong nakikita hindi maganda minsan sa church. O kaya ay basta yung mga kaibigan ko, inaaya ako magbisyo. Backslide muna kaya ako isang taon. Para matikman ko naman to. One of the things na nape-prevent ako mag-backslide, yung takot akong ma-destroy. Takot akong mapalo, takot akong ma-destroy ng diablo. At ito sasabihin ko sa inyo, kapag ka nag-backslide ka, delikado kang ma-destroy ng diablo. Kakasakit, maaksidente, delikado. Babankrupt, delikado. Sisira pamilya, masisira, delikado. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, matakot ka. Amen? Fear of God. Godly fear. Di ko po kayo tinatakot na pang human fear, no. This is fear of God. Pero kapag kamahal mo ang Lord, hindi ka magbabackslide. Kapag ka inalagaan mo ang relationship mo kay God, hindi ka magbabackslide. Pagka inalagaan mo ang iyong pag-ibig sa Diyos, hindi ka maglulukewarm. Kahit lukewarm, ayaw mo. Amen? Please mga kapatid, more than 50% of the people in the church are lukewarm. Please, kung meron man sa atin, meron man sa inyo lukewarm, please, umalis ka na dyan. Magpaka-hot ka kay Lord. Magpaka-passionate ka kay Lord. Amen? Sabihin mo sa kanila mo, kapatid, magpaka-passionate na tayo this year, ha? Wala na lukewarm sa atin. Amen? Delikado tayo. Sabi na salita ng Panginoon, babalikan ko yung Revelation chapter 3, I'm about to spit you out. Nako, hindi naman ibig sabihin dito na mawawala na yung kaligtasan mo. Ang ibig lang sabihin dito, pagka niluwa ka ng Panginoon, ang ibig sabihin nito, hindi nalulugod ang Panginoon sa iyo. Hindi nakakalugod kay Lord. It displeases God. Amen po ba mga kapatid? Sino po dito magmamahal kay Lord? Magsabing amen. Ang pangako ng Diyos, pag minahal mo siya, Psalm 91, parati natin nire-recite every Wednesday. Alam na alam ito ni Sister Banji, wala dito. Sister Sel, alam mo to? Sister Lilian, Psalm 91, verses, recite natin, 14 to 16. Because He loves me, says the Lord, I will rescue Him.
I will protect him, for he acknowledges my name. He will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Ang tindi, pagka mahal mo si Lord, pagka tumawag ka, sasagot siya. Ay, gusto ko pong maintindihan ninyo yun. Ang reason kaya baka hindi sinasagot ni Lord ang prayer mo. Kapatid, no offense. Wala akong titingnan. Baka lukewarm ka. Amen? Alam niyo, hindi po pinangako ni Lord na trouble-free life. Ang sabi niya, ang pangako niya, I will be with him in trouble. Yan ang pangako ni Lord. Sasamahan ka ni Lord sa trouble. Ko-comfort ka niya, strengthen ka niya, encourage ka niya, at bibigyan ka niya ng solusyon sa mga trouble. Yan ang pangako niya. I will deliver him and honor him. Lahat ng gusto ng long life, magsabing amen. So, bibigyan ka ng long life ni Lord. Pwede na ba yung 200 sa'yo? Masarap pagmahal kay Lord. Amen? Sobrang mabibless ka pagka minahal mo ang Panginoon. Amen? Hindi ka magsisisi. Ang pagsisisihan mo yung, ba't ako nag-backslide? Ang pagsisisihan mo yung, bakit hindi ako nagpaka-on fire kay God? Bakit? Ang pagsisisihan mo balang araw yung, bakit ang tagal kong lukewarm? Ang hirap kasi pagka lukewarm ka, yung hindi mo ma-enjoy yung spiritual life. Hindi mo ma-enjoy yung relationship mo kay God. And if you come to that point that you don't enjoy your relationship with God, of course, a lot of deceptions in the mind, a lot of confusions, but kaya mo hindi na-enjoy yung relationship mo kay God, nagiging lukewarm yung puso. Parang kapag kayong sa may asawa, pagka hindi ka masaya masyado, nakasama mo yung asawa mo, naglo-lukewarm yung heart mo. Amen? Nalalamig ka. So, kailangan ng devotion, kailangan ng passionate prayer life. Ang dalawang matinding magpapamaintain ng ating mainit na pag-ibig kay Lord, yung ating time with Him, in worship, in prayer, at saka yung time natin sa Word niya. Let me go to last, before we close this message. Stronger obedience. Everybody say stronger obedience. Kabit-kabit itong tatlo na to, faith, love, and obedience. Ang resulta ng matinding pananampalataya kay Lord ay matinding pagsunod. Ang resulta ng matinding pag-ibig kay Lord ay matinding pagsunod. So kailangan itong year na to, lahat tayo magkaroon ng stronger obedience mindset. Obedient heart. Bakit? To fulfill our great destiny and obtain our great blessing. Sino po dito naniniwala kayo na matindi ang maaabot nyo, matindi ang blessing nyo this year? Magsabing amen? Matindi ang mararating ninyo this year. Matindi po. Magkakaroon ng milya-milyang pag-reach ng inyong destiny at pag-obtain ng inyong blessing this year. Year 2025. But we need to obey God. Sabi ng Panginoong Yesus sa John 14:23, Jesus answered him, if anyone loves me, he will keep my word. Ang ibig sabihin, he will obey my word. And my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Sino po dito, alam nyo, without a shadow of doubt, Jesus resides your heart. Ang tahanan ng Panginoong Yesus ay ang puso mo, ang buhay mo. Nasa iyo, nasa puso mo si Jesus. Magsabing amen. Salamat, di nyo pinagdududahan. Pero may sabihin ako sa inyo, hindi para pagdudahan niya yan. Pero sinasabi ko ito, kung totoong si Jesus nasa puso ninyo, gusto nyong sumunod sa salita niya. Gusto nyong sumunod sa Diyos. Yan ang pinaka-ebidensya. Na masasabi nyo sa sarili nyo at masasabi ng iba na si Jesus nasa puso ninyo. Sumusunod kayo. Kahit may struggle, gusto nyong sumunod. Amen? Sabi ni God sa Jeremiah 7:23, but this command I gave them, obey my voice, and I will be your God. And you shall be my people. And walk in all the way that I command you, that it may be well with you. Obey my voice. Obey my command. Ito po ang patunay that we belong to the people of God. We are God's children. Jesus lives inside of us. We want to obey God. We want to obey His words. We want to obey His voice. 1 John chapter 3, verse 24. Whoever keeps His commandments abides in God, and God in him. Amen? And by this we know that He abides in us by the Spirit whom He has given us. Wow. Kapag daw kinikip natin ang commandment ng God, yun ang patunay na God is in us.
sa atin ng Diyos. Sabi ni Jesus sa Matthew 7:21, Matthew 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Amen? Sino po dito ang nasa kingdom of heaven na born again, magsabing amen? Tandaan na kayo ay nasa kingdom of God, kayo na born again ay gusto nyong gawin ang kalooban ng Ama. Pagka ayaw nyong kalooban ng Ama at gusto nyo yung kalooban ninyo, mukhang nasa kingdom of self ka pa. Nasa kingdom ka ng diablo, wala ka pa sa kingdom ni God. Pero kapag ka nasa kingdom of God ka, na born again ka talaga, gusto mong gawin ang kalooban ng Ama sa iyong buhay. James 1:22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Yun pong mga nakikinig lang ng salita ng Diyos pero hindi ginagawa, sabi nila, dinadaya nila ang kanilang sarili. Hindi talaga sila totoong born again. Nakikinig lang sila eh. Kasi yung totoong born again, yung totoong Christian, sumusunod. Doer of the word. Si Jesus nga, sa Philippians 2:8, siya ang example natin. Sabi na salita ng Panginoon sa Philippians 2:8, and being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Si Jesus mismo na ang kanyang obedience all the way. Ang obedience niya solid. Hindi lang siya nag-o-obey sa magaan. Nag-o-obey siya kahit sa mga mabigat na revelation, kahit sa mabigat na utos. Alam niyo, tayo pong lahat, nung tayo na born again, inuumpisahan lang tayo ni Lord sa mga hindi masyadong mabibigat ang utos eh. Pero nakikita natin na habang tayo nag-grow, alam mo nag-grow ka kapag pati yung mas mabigat na utos, nagagawa mo na. Pero you do not grow, you do not mature kapag kahit yung hindi ka pumupunta doon sa mas mabigat na utos. Pero kapag ka napupunta ka na-obey mo na kahit anong utos ng Panginoon, even to the point of death, wow, magkakaroon ka na ng matinding growth. Sino po dito ang gusto maging kagaya ni Jesus, magsabing amen? Obedience to the point, even to the point of death. Amen? Kasi yung iba, hindi man nasusugatan. Enobisay. Ano pa, patse, pututan yung buntok mo. So mga kapatid, we must obey God. We must obey God. Kaya lang meron pong struggle, 2 Corinthians 10:5. Sabi na 2 Corinthians 10:5, we demolish arguments. May mga arguments sa mind. May mga excuses sa mind para hindi mag-obey. Arguments yun. Hindi ako susunod. Pero kailangan kapag meron kang utos mula sa Diyos, yung mga arguments na yun, yung excuses na yun, kailangang ma-demolish in Jesus' name. Kaya kapag meron kang obedient heart, obedience mindset, ay walang argument na mananalo sa isip mo. Kasi o-obey ka eh. Amen? O-obey ka. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Yung thought mo, obedient kay Christ. Kaya, obedient mindset. Sabihin natin lahat, obedient mindset. Kailangan naka-mindset na yon. Isa sa mga mindsets natin, o-obey ako kay God. Tapos yung heart natin, ang puso ko, o-obey kay God. Sino po magdededicate ng kanyang mind and heart na mag-obey kay God, magsabing amen? Pwede bang ilagay ninyo yung isang kamay nyo sa ulo nyo, yung isang kamay sa puso? Sabihin nyo, Lord, I dedicate my mind, magkaroon ako ng obedient mindset. Yung sa puso naman, Lord Jesus, I dedicate my heart to you, magkakaroon ako ng obedient heart. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So kapag ka-obedient ang mind mo, you will win all arguments. You will win all arguments. You will have no excuses. Alam nyo, ang demonyo kasi, ang talino. Para hindi ka mag-obey, bibigyan ka niya ng excuses. Ano yung excuses sa Tagalog? Dahilan para hindi sumunod. Kagaya ng tithing. Bibigyan ka ng Lord ng dahilan, ng diablo, sabihin, huwag nang ibigay, ipunin mo na lang. Huwag mo nang ibigay, itulong mo na lang. Huwag mo nang ibigay yung tithes mo sa church. Kulang pa nga sa'yo. Ay, nako, ang dami pong dahilan, excuse. Pero pagka gusto mo sumunod, wala na yon. Sa akin, kay Pastor, wala na yon. Amen?
Sabihin mo sa kata mo, wala na rin sa akin yun. Basta tight. No. Ito lang. Soul winning. Gusto ka ba ni Lord mag-soul winning? Inuutosan ka ba niya mag-soul winning? Oh, anong excuse mo? Ba't di ka nag-soul winning? Di, Krisyano pa naman ako kahit di ako mag-soul winning. Ito yung matindi. Lahat ng nakikinig, sabing amen. Ilang years ka ng Christian? Pakita lang ito, ilang years ka ng Christian? Gusto ka ba ni Lord na mag-disciple? Gusto ka ba ni Lord? Inuutosan ka ba ni Lord na mag-disciple? Amen. O ba't di ka pa nagdi-disciple? Anong reason? Lord, busy. Nako, lahat busy. Time management. Amen? Sabihin mo sa mo, time management. Ay, nako mga kapatid. Hindi ka makaka-breakthrough na makakasunod kay Lord pagka merong arguments, merong excuses. Pero kapag ka-obedient ang mind mo at heart mo, extinguish, wala lahat ang mga excuses. At sabihin ko sa inyo, minsan lang tayo mabubuhay. Mabuhay na tayo na sumusunod kay Kristo.